Beautiful day today, mga kaigsonan. Hallelujah. Na napunta dire sa ato ang supplement. Oh, pero mao lagi na dapat kumpleto ang atong pamahaw, paniudto, paniapon. Saka ta mo tomorrow og supplement para sa atong physical health, ato pong spiritual health. Mao na ang pulong sa Ginoo, tinapay sa ginabuhi. Mao nga ang usa ka Kristiyano nga nagtinguha nga mahimong kusgan, mahimong isog, mahimong madasigon, mabungahon, dapat masigasig kaayo nga kaon sa pulong sa Ginoo. Amen. Padayon ta no sa atong pagkuha og mga panalangin sa pulong gikan sa libro sa mga Hebreanon. Gihisgutan ang kinabuhi ni si Kristo bilang priest, no? Back sa Hebrews 14 Hebrews 4 verse 14 nga gidiscuss nato sa miagi nga Domingo. Pag-abot sa chapter 5 verses 1 paingon sa verse 10, ginahisgutan niya ang kalainan sa yutan-on nga pari, tawhanon nga pari, o ang pagkapari ni Jesucristo. So daghan tag makatunan para kahibalo kita no sa kalainan ni Jesucristo o sa espesyal niya nga kahimtang bilang priest of our confession, high priest of our confession. Amen. So Hebrews chapter 5 sa verse 1, every high priest is selected from among men. No? Mao na siya ang usa sa mga difference. Ang yutan-on nga pari, pinili siya gikan sa mga tao. No? And then sunod, is appointed to represent them. Na siya magsilbing representante sa mga tao in matters related to God. Then mag-offer sa gifts and sacrifices for sins. Mao nang trabaho sa pari, no? An hibaw ta nga mga pari sa Old Testament gikan sa tribo ni Levi. No, then additional nga discussion ani ang author sa Book of Hebrews in chapter 9. Pag-abot nato dito discussan nato ni siya pag-usab. But for today, ang mga pari gikan sa tribo ni Levi. Mga lalaki lang, walay mga babae, no? Nya maka-start silang serbisyo pag edad nilang 30. Before sa 30 years old, under training na sila through simple nga association. Mag-associate sila, mag-observe. Unya, appointed sila by the Lord Himself to represent sa mga tao ngadto sa Dios. Ang mga tao, pag na sila'y tuyo sa Diyos, dili sila makadiretso ngadto sa Diyos, muhapit sila sa pari, mugamit sila sa pari. Unya ang pari, mag-offer og mga gasa og mga sakripisyo para sa sala sa mga tao. Verse number 2. He is able to deal gently with those who are ignorant and are going astray, since himself is subject to weakness. Ang human priest subject to weakness, tungod ana, no? Makahibalo siya, makahimo siya pag-deal gently. Makasimpatiya siya, makapakita siya pagkamaluluyon, pagkamaaghop niadtong mangkulang og kahibalo og katong mga nahisalaag. Kay ngano mao man sad siya, so makasimpatay siya, makarelate siya. Verse 3 nagingon, this is why he has to offer sacrifices for his own sins, as well as for the sins of the people. Mao ning hinungdan nga maghalad siya og mga sakripisyo para sa iyang sala, mga sala o para sa mga sala sa mga tao. Now, ang kalainan ani kag Jesus Christ, kani siya nga punto, na kay si Jesucristo, dili siya mag-offer, wala siya ga-offer og sacrifice para sa iyang sala. Ngano? Simple lang to ba? Wala man san siya sala. Perfecto man siya.
So dili na siya kinahanglan mag-offer og sala para siyang kaugalingon. Nag-offer siya og halad. Balik ko nako, dili siya mag-offer og halad sa sala para siyang kaugalingon kay wala man siya sala. Pero nag-offer siya og halad para sa sala sa mga tao sa tibuok kalibutan. Unsa nga halad ang iyang gi-offer? Ang iyang kaugalingon. Makita nimo ang dakong kalainan. Verse 4. No one takes this honor upon himself. Walay usa ka tawo nga magbuot-buot nga iyang kabuoton kining dungog bilang pare sa iyang kaugalingon. He must be called by God. Kinahanglan tawagon siya sa Dios. Tiyaw nimo na, bisan patuod og gianak ka sa tribo ni Levi, dili pasabot automatic ka nga mahimong pare. Kinahanglan ka tawagon sa Dios. You must be called by God. Yang example, just as Aaron was called by God. Called and appointed by God. Mao po ni nga principle gud gyapon karon, no? Musulod ka sa ministry kintahay, no? Pagka apostle, prophet, evangelist, pastor, and teacher, na dili na kagustuhan nimo, dili ikaw ang ngitag paagi nga moabot ka ana diha, dili. Kinahanglan na itawag sa Ginoo sa imong kinabuhi. Amen ba? Verse 4 na, 5 na. So Christ, karon guys, ikot na siya kang Kristo. Remember atong gina-contrast ang human priest ug ang pagkapari ni Kristo. Nya. So Christ also did not take upon himself the glory of becoming a high priest. Tanawa, tiaw nimo. Bisan si Kristo, wala siya nagbuot-buot nga kabuoton ang himaya bilang labaw nga pari. Wala siya nagbuot-buot. Hinuon, imbis hinuon, but God said to him, "You are my son, today I have become your father." Mabasa na sa Salmo 2, versikulo 7. Ang Diyos mismo ang nag-ingon ngadto kaniya, "Ikaw mao ang akong anak," capital S, "karong adlaw gihimo ko karong adlaw ako nahimong amahan." Nganha kanimo. Remember na ang principle, kay principle ni mga igsoon before ta mo proceed. This is a principle mahitungod sa pag-alagad sa Ginoo ba? Kanang mag-elevate na gani ang pag-alagad nimo sa Ginoo, no? Dapat dili ikaw ang nag-elevate sa imong kaugalingon. Dili ikaw ang nagtuboy sa imong kaugalingon. Maghulat ka kung kanusa si Lord. Mangitag paagi pagtuboy kanimo. Ana na ha? Karon lang dagang kayong mga claim na sila ang appointed son, sila ang appointed na ganito, master, rabbi, unsa ba? O tao lang, no? Tao lang ang nag-facilitate nga ikaw wabutang anang pwesto. Nya kasagaran sanggol na politika. Naapil na ang politika sa sulod sa mga kasimbahanan. Dagang kay kung nakita yung nana, politika na ang nagapadagan sa sulod sa mga kasimbahanan. Ang resulta, stagnation. Ang resulta, mag-break up, magkaguliyang kay maniobra man sa tao. Dili man langit nun nga pagpahigayon. It should be divine facilitation. Divine appointment. Based on a divine call rather than mechanism sa tao. Manipulation sa tao. Ana ha? Ato lang nang gisukip kay ang uban sa inyo magdamgo naman, magtinguha naman nga i-promote mo ni Lord. Nindot kaay na kanang mag-entertain na mo og tinguha, nindot na maayo na nga sinugdanan. No, I affirm that if God is beginning to somehow show you, speak to you, pero dili lang magdali. Hulato na to tong mga confirmation sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. No, dili ta magpuguso nga tungod na mahimo siyang self-appointment, no? Ato lang nga kagustuhan. Dili siya insakto. You are my son, today I have become your father. Maghulat ka og word nga gikan kay Lord. Ihatag niya sa imo. Ikaduha nga gihatag ni Lord nga pulong in Hebrews chapter 5 verse 6. And he says in another place, this is in Psalm 110, no? Verse 4, Psalm 110 verse 4, you are a priest forever in the order of Melchizedek. Mao nang giingon
sa pulong sa Ginoo may tungod kang Jesus Christ nga umaabot. This is a messianic psalm. Tawag ani messianic psalm. Mga salmo nga nagisgot may tungod sa Misayas long before ang Misayas niabot. Unsang gisgutan? Gi-appointment siya. You are a priest forever in the order of Melchizedek. Sa Psalm 110 verse 4, diindiha na siya nakakutlo, the Lord has sworn and will not change His mind. Ang Ginoo nanumpa og dili na niya ilisan ang iyang pag-isip. You are a priest forever in the order of Melchizedek. So, ang priesthood ni Jesus Christ, nakalinya siya kang Melchizedek. Wala siya nakalinya kang unsa na? Kang Levi, na? Kay ang tribo pod ni Jesus Christ, no, nabilong siya sa tribo ni Judah. Nabilong siya sa tribo ni Judah kay si Joseph katong iyang earthly parent, tribo man to ni Judah. So kung priesthood ang basiya, dili siya mahimong priest kay sa Old Testament ang tribo nga gi-designate para kuhaan sa mga pare ang tribo man ni Levi. So dili siya pwede. Pero kay wala man siya nakalinya sa linya ni Levi. Naa siya na linya kang Melchizedek. Kinsa man ni si Melchizedek? Matubag nato na siya pag-abot na nato sa Hebrews chapter 9. Kay chapter 7 and 8 and paingon sa nay. Gidiscuss na og maayo sa book of sa writer of Hebrews to lead, no, para mo giya padulong ngadto kang Hesukristo kay si Melchizedek, no, just an advance information para ninyo, no, nagrepresent siya kang Jesus Christ. Wala say papa, wala say mama, no, wala mahibaw kung asa siya gianak, no, misteryoso siya nga klase sa pagkatao. Pero si Abraham sa diyang nasugatan niya si Melchizedek, abi ninyo unsay gibuhat ni Abraham, naghalad siyang ikapulo ngadto kang Melchizedek. Naghatag sang ikapulo. Ang argument ana nga ang ubos muhatag ngadto sa labaw o ang labaw mag-bless nitong nasa ubos. Ana siya. Madiskusan nato na ug dugang pa pag-abot na nato dito sa mga chapters. But for today, no, iplastar nato ang kamatuoran nga si Hesukristo labaw siya sa iyang pagka-saserdote tungod sa mao nga mga hinungdan. Dayon tan-aw nato ang iyang conduct. Hebrews chapter 5, pag-abot sa verse 7. Ingon din during the days of Jesus' earthly life. Niadtong mga adlaw, no, sa kinabuhi ni Jesucristo dinhi sa yuta, He offered up prayers and petitions. Mao ni ang iyang gihimong offering, ha? Kay mga pari, mag-offering man yun na siya. Sa Old Testament, ang mga offering, mga mananap, sama sa karnero, kanding, say baka, mga langgam kung minus ang imuhang kahintang, no, wa kay kaya kaayo, so langgam ang pwede dakpon nimo diha sa kasagbutan, tukmo ra po dili pisag unsa nga langgam, no, but turtle doves ang tawag. Nya i-offer na, mag-offer sila nga na, sunugo na siya. Nya dili pud ang mga ordinaryong tao ang maghimo ana, i-turn over na nila sa pare. Ang pare maghulat na dito sa putahan sa tabernakulo o sa templo niya. Iyang dawaton ang imong offering o mga gasa. O niya iya ng sunugon. Ya. Pero si Jesus, unsa ang iyang gi-offer? He offered up prayers. Prayers and petitions, mga pangaliyopo, mga pag-ampo o mga pangaliyopo, mao nang iyang gi-offer. How did he offer his prayers? How did Jesus Christ prayed? Ingon ang Bible, with loud cries, uban sa makusog nga pagtingog o paghila, and tears, uban ng mga luha. Grabe yun di ito nga magampo si Jesus Christ, no? Na karon dili naman kahit makakitag ingon ani nga klase sa mga pagampo. Kadaghanan sa mga pagampo ron, labi nagmutambong ta sa mga Kristiyano nga tigom, no? Religious na ang ritual sa pagampo. Hastang tingog. Amhana mo. Nganong mag-usab magtingog o magampo? Kay na religious na ang atong panghunahuna o pamatasan. Ato hinumduman nga ang prayer
simple nga definition is conversing with God. Ang pag-ampo paking istorya sa Dios. Kinsa man ang Dios nga atong istorya? Ang atong amahan nga nasa langit. Siya ang atong magbubuhat, siya ang atong manluluwas, siya ang atong sustainer. Maingon nga siya ang giver of life. Siya po ang nag-sustain ani nga kinabuhi. Siya ang labaw nga makagagahong sa nga tanan. Naghimo sa langit, sa yuta, o tanan nga nani ni. Kaistorya nato siya. Sasama ra nga paagi gud nga naking istorya ta sa tao. Dili na kinanglan usbon ang tingog. In the sense nga murag maging religious, Pero pwede siya pakusgan pareha sa pag-ampo ni Jesus. Pag-ampo ni Jesus, uban ang makusog nga mga pagtuwaw o mga paghila o mga luha. Ay, grabe ka ay magampo yun si Jesus, no? Dito sa Mark 1, verse 35, no? Makita nato ang timeline, kumbaga, sa pag-ampo ni Jesus. Ingon ang verse 25, Mark chapter 1, very early in the morning. Dili early in the morning, but very early in the morning. Sayo kaayo sa kabuntagon. Diyan na orasa, alas 4 siguro, alas 3 pa gani siguro na. Sa kabuntagon. Sayo kaayo sa kabuntagon, samtang ngit-ngit pa while it was still dark. Grabe kayo ang paghulagway ni Mark, ni ining mao nga kasaysayan. While it was still dark, samtang ngit-ngit pa, Jesus got up. Si Jesus mibangon, left the house, mibiya sa balay, went off to a solitary place, miadto sa usa ka lugar nga mamingaw, og siya nagampo. Didto siya nagampo. Mao na, masamtan na nato ngano nga pag magampo si Jesus, no, kadlawon, no, mubiya sa balay, sayo kaayo, muadto siya sa lugar nga mingaw. Nganong kinanglan man na niyang ingana iyang buhaton kung magampo siya, ma-explain siya atong Hebrews chapter 5 verse 7. Kay kusong kaayo siyang muhilak kung magampo siya. Unya si Jesus wala man to'y balay, nakipuyo ra man to sa mga balay-balay sa iyang mga naamigo. Maikog siya sa tagbalay. Kung magampo siya, sayo siya mumata, alas 3, alas 4, magsigi na siyang hilak, kusog kaayo, maikog siya. Madisturbo ang tagbalay. Basig sunod gabi, sunod simana, kung mahapit na po siya, di na siya padayon nun. Maikog siya. So, courtesy, no? Courtesy for the owners of the house, ginabuhat niya ni. That's one reason. Nanong munaog siya sa balay, muantos siya sa mingaw nga lugar. I believe the other reason is to help himself, no? Kanang tabangan niya iyang kaugalingon ba, kanang magampo siya nga dili siya makatulog og balik kay kung magampo manggog ka, hunaw na ragod no kadlawon man na, ting katulog pa man na siya oy. Kana manggong kadlawon, maupod na ilalom ang katulog nato kanang mga alas 2, alas 3 mo na the darkest the night, you know, the soundest the sleep is the sleep. Mas lalob, the deepest ang pag-sleep. Mas lalob ang imong katulong pagkadlawon. Ana ang principle. Yeah. So, he was helping himself, no? Para nga dili siya makatulog og balik, kay magampo naman siya, no? Unya, og dili niya tabangan niyang kaugalingon, hunaw-una ragod, magampo ka, wa ka ni bangon. Nakamata na ka, pero wa ka ni bangon. Si Jesus ni bangon. Niya nanaog sa balay, niadto sa mingaw nga lugar. Again, I am saying, he was helping himself to stay awake, nga magpabilin siyang nakamata sa iyang pagampo, samtang nagampo. Okay, kung magampo ka nga, gahigda ra ka, wa ka ni bangon, ay, layo ra ni mo 3 ka minuto, balik kang katulog, balik kang hagok. Pero kung nanaog ka sa katre, nanaog ka sa balay, niadto ka dito sa layo, makamata na gyud ka na, labidag nang hilam mo ka, gibasa ni mo imong naong. Wa na imong katugon anya, maglakaw-lakaw pa ka, nya ingana pang iyang inampuan, kusog kaay sa mo tiyabaw, di na gyud ka katulog. So in short, when we pray, napoy atong gamay nga participation sa atong kaugalingon ba nga dili ta makabalik og tulog, maka-pray ta og tama, maka-file ta og petitions. Nya ang mga prayers ra ba ni Jesus, dili biya to para siyang kaugalingon. Wala biya siya naghilak. Unsa may iyang gihilakan be?
Sa diyang nagampo siya nganong nihilak man siya maibi. Nihilak siya kay gidaog-daog, gilutos, nihilak siya kay gipasapad-an siya, nihilak siya kay wa nay bugas. Dili na mo yang mga gihilaka. Naghilak siya sa makasasala nga kahimtang sa mga katawhan. No? The lost condition of humanity gripped the heart of Jesus with so much compassion and grief because of sin. Na he has to cry out and shed tears. Nga ikaw, kumusta man ka kung ikaw magampo? Sa bagong tugon, ang tanang mga Kristiyano na himong pari, mga igsoon, kinapabalik-balik na ko. Ni sa Old Testament, ang priesthood, exclusive. Can you say that word? Exclusive. Exclusive means para lang. Para lang sa mga tribo ni Levi. Ikadua, para lang sa mga lalaki. Ikatulo, para lang sa mga lalaki nga 30 anyos. Ikaupat, para lang sa mga lalaki nga physically qualified. Niagi og training. Mao na siya ang mga rason. Walay babaye nga priest. So, physically qualified means wala kay mga ulat, wala kay mga talomtom, wala kay nuka-nuka. Mao na siya. Wala kay sobrang tudlo o kuang ang imong isa ka tudlo o kimay ang imong kamot, bakikaw ka magla. Walay nga na. Physically qualified ka. Height gani gi-appeal. Plus buhok. Kaniya akong kaimtang sa Old Testament pa ni, di ko maparian eh. Sa New Testament naman, priesthood is inclusive. Can you say that word? Inclusive. Appeal na ang tanan sa New Testament. Ang requirement na lang, mag-connect ka kang Hesukristo, siya ang high priest. So pag ang tao mag-connect kang Kristo, babae o lalaki, batanon, tigulang, may mga kapansanan sa lawas, unsa ba, qualified na ka kay connect maka kang Kristo. Unsay pasabot sa Kristo? Jesus Christ. Christ means anointed one. Messiah in Hebrew, Christos in Greek. It means the anointed one, ang usa nga dinihugan. Pag ning connect ka kaniya pinagi sa pagtuo, nilatay ang iyong dihong nga nimo. So dinihugan na ka. Tanawa, babae, lalaki, batanon, tigulang, may mga gabin-gabin sa lawas, unsa ba, ikaw na appeal sa dihog ni Hesukristo. Mao na siya. Amen? Can you believe that? Can you believe that in your heart and in your mind? Nga ikaw, Kristiyano na, naa na kay dihog. Anointed na sagka, kay si Jesus nga labaw nga pare, anointed na sad. Amen. So, ang imo sang lihok, ang imong conduct and behavior, dapat pare-parehan na po ni Jesus. Isakan na po nimo. Ang imong inampuan, dapat pinag-Jesus na po. Bisag dili kada adlaw God, pero dapat mga panahon mag-ampo kang grabe, yun mo mag-ampo po do. Ayaw ka ulaw, mo hilak, mo tiyabaw, ayaw ka hadlok, magluha-luha ka pag mag-ampo. Kaya mo man na si Jesus nga imong gisunod. Manununod biya kang Jesus. Disipulo biya ka. Disipulo means follower. Disciple means learner of Jesus. Nagatuon ka kang Jesus. Nga mo di imong nahibawan kang Jesus pag mag-ampo siya. Dili nang pina-religious astang tingog usbon-usbon. Dili ang tingog usbon, ang kinabuhi mo usbon. Naon sa tanawan ng mga religious person kuyaw kaayo ang usbon ang postura, pinandindot, napay mga uniform pa imo nga murag anghel tana. Diyos nun yun tanawon. Astang pagtingog, pinadiyos nun. Magwali ang pinadiyos nun. Kinabuhi na lang yun, may wa ma-Diyos nun. Kaya layo ka is tinuod. Hinaot nga napanalinginan mo sa atong pagtuon, madugangan pa ning atong pag-istorya o pagtuon, may tungod sa kalainan sa human priesthood in the Old Testament o sa priesthood sa New Covenant that is in Christ Jesus. And you will really appreciate how it is nga kita nga mga ordinaryong mga katawhan nga kaniadto puno og natugog sa kasalaanan o kahugawan, mahimo na og nahimo ng mga pari, balaan, no? Holy and set apart para kay Lord. Og kini walay lain kundi gumikan sa gihimo ni Jesucristo didto sa cross. Sa dihang namatay siya, gibayran niya ang tanan nato mga sala. Gi-qualify kita niya, kita nga mga dili qualified, gi-qualify kita niya
Gibalhin kita niya gikan sa kangitngit ngadto sa kahayag. Hallelujah. Amen. Gikan sa sala, iya kitang gibalaan o gimatarong. Amen. Ang atong mga ngalan na sulat sa basahon sa kinabuhi. Ang dihog niya, iyang gibutang din kanato pinagi sa iyang balaan nga espiritu. Iyang gipapuyo na dinhi sa atong kinabuhi. Ug matud pa sa pagpasabot ni Pablo, unang Korinto 6:19, kita na ang templo sa balaan nga espiritu. Nagapuyo na siya dinhi kanato hangtod na sa kahangturan. Aron siya'y mutabang kanato nga ma-fulfill nato ang atong calling as priests of the Lord, ministers of God, our Father in heaven, dinhi sa yuta, kung asa man kita nahimutang sa atong purok, sa atong lungsod, sa atong syudad, sa atong trabaho, kung asa taga-trabaho, sa ospital, sa kumpanya, sa gobyerno, kung asa kagalihok, naninda ka, nagnegosyo, sa palengke, o asa ba, sa mall ba, sa kilid-kilid, unsa ba ang imong kahimtang? You are the priest of the Lord. You are a priest for Jesus. O you are a minister unto the Lord, representing Him. Anto na nagibasa? Nga ang pare, dili iyang pagbuot, ginaselect siya o gina-appoint siya aron serbisyoan niya ang mga tao in matters about God. Mao na. Amen. Pagkanindot kaayo nga kahigayonan. Kung ato kaning masago pag-ayo, no, mabutang sa atong presensya ba, nga kada lakaw nato, dili basta-basta. Dili niya atong pagbuot, mao ni ang panawagan sa Ginoo sa atong kinabuhi. Mao ni ang resulta sa atong pag-connect diha kang Hesukristo. Amen. Kita nga walay takos, dili takos nahimong takos. Dili angayan nahimong angayan, mga kaigsoon. Dili kwalipikado nahimong kwalipikado. Walay kakayahan, pero may kakayahan na tungod kang Kristo nga naghimo nini alang kanato. Ang iyang Holy Spirit gibuhos, moabot na sa atong matag usa ka kinabuhi, kana gumikan kay nakumpleto ni Hesukristo ang iyang misyon dinhi sa yuta. Amen. That is why si Jesus takos sa tanang pagdaig, pasalamat og pagsimba. Kita tanan, balik ta atong Romans 12 verse 1. Balikon ra ko nato Romans 12 verse 1. Now, I urge you therefore, brethren, by the mercies of God. In view of God's mercy, I urge you, brothers and sisters. Hangyoon ko kamo, mag-apura ko kaninyo tungod sa kaluoy sa Dios. Ihalad ang inyong mga lawas, ingon nga buhing halad, balaan o kahimut-an ngadto kaniya. Mao kini ang inyong espirituhanon nga buhat sa pag-alagad o pagsimba. Wala lagi tay lain nga dili ta kabayad sa gihimo ni Hesukristo sa atong ginabuhi. Dili ta kabayad. Pero makapakita kitag debt of gratitude. Utang kabubuton. Makatan-aw kitag utang nga kabubuton ug moingon ta Ginoo di ko kabayad sa mga kasalanan nga akong nabuhat. Nya imo kong gipasaylo, gibag-o nimo akong kinabuhi, gihugasan ko nimo. Gihimo nimo akong angayan bisag dili ko angayan. Karon gamiton ko nimo bisag dili ko angayan. Wa ko'y nahot. Di ko kabayan, pero makapakita ko sa akong utang kabubuto. Mag-alagad ako kanimo, Ginoo. Ni ang akong ginabuhi. That is how we respond when we receive understanding of all these things that Christ has done for us. Muna agihon ko kamo, balik, no? Kada adlaw, kanang mag-ampo mo sa buntag sa iyo, no? Pag-ampo ninyo, no? Ampo, pasalamat sa Ginoo. Lord, salamat nga nakatulog ko kagabi. Gikan ko sa trabaho gapon. Kapoy kayo akong lawas. Salamat sa maing pagkatulog. Salamat, Lord, sa mga damgo, sa mga panahon. Salamat, Lord. Karon bagong adlaw, Lord. Karon buntag sa iyo, bagong adlaw. This is the day that you made, Lord. I will rejoice, be glad throughout this day. And then moingon ka, Ginoo, niya nga akong hinabuhi. Dili naman yun ni ako. Imuhan ni, kay una, ikaw may nagbuhatan ni. Ikadua, uy imo ni, kay imo maning gitubos, imo maning gilukat, gibayran maninimo dito sa krus. Ikaw nagyutag iyaan ni. But I am offering this light to you. Sa makausapa karong adlaw, hakong ihalad ni akong kinabuhi para nimo. Nga karong adlaw, magkinabuhi ko. Sibo sa imong kabubuton. Tanan na akong lihok, hasta akong pagpanulti. Sibo sa imong. That's how you offer your life, mga iso. That's how you worship the Lord. Dili lang simba kada Domingo, kusog ka mo layat, lukso ka, dako kay kagtingog sa imong kanta, pero sa ubang adlaw sa semana, wala ka gatunong, dili na mao. Religious na siyam nga igsuon.
Ang Christianity nga insakto kada adlaw na ginasunod nimo ang kabubuton sa Dios. Kada adlaw naningkamot ka nga mahimong kahimutan ang Dios pinaagi kanimo. Mahimaya ang Dios pinaagi kanimo. Kada adlaw na buntag udto hapon sa trabaho sa bisan asa naningkamot ka uban sa tabang sa Ginoo na mahimong kahimutan ang imong kinabuhi. Ang imong kinabuhi magdag kahimayaan sa Ginoo, magdala pog panalangin sa imong mga isig kaingon. That's how you live your life as a priest of Jesus. Father, salamat kayo sa imuhang mga pulong nga ginatudlo nimo kanamo. Salamat nga kami nahimong mga pari ilalom kang Hesukristo nga mao ang labaw nga pari sa bag-o nga tugon. Dili kini among pagbuot, imuha kini nga pagbuot o amahan nga langit nun. Giluwas nimo kami, gitubos nimo, gipasaylo nimo ang among makasalanan, gihugasan nimo ang among mga kinabuhi. Unya ginabag-o mi nimo, gina-build up mi nimo, O Lord. Mga mahuyang kami kaniadto, nahimo naming kusga. Maingon mo mga kasala mi kaniadto, mahimo ming matarong diya kanimo. Balaan kahinangpon sa imong atuban. Thank you, God, Lord. Grasya nimo, kaluoy nimo kini. Dili kami makabayad kanimo. Pero makapakita kami og dakong utang nga kabubuton. Mao nang moingon kami kada adlaw ni ang among ginabuhi. Mahimo kining kahimutan kanimo. Magdala kini og kahimayaan nga kanimo, Lord. Salamat, O Lord. I pray for your people. Bisan asa man sila, O Lord, nga sila mo increase sa ilang pagpanabot, may tungod sa ilang calling, maingon nga nailalom sila kanimo nga mo'y pinakatinawag sa tanan, pinakalabaw nga pari, mo'y apostol. Hallelujah. High priest among confession. I pray for fruitful Christian life. Mahitabo sa tanang sumusunod kanimo, Ginoo. Mabungahon nga Kristiyanong kinabuhi. Malipayon nga mag-alagad, O Lord. Ampo pugog mga milagrosong kalihukan nga mahitabo, Ginoo. Bisan asa kami mo. All of this we pray and give thanks in Jesus' name. Amen.